Hello guys, good morning! So for today's video, papunta na naman ako sa palengke. At meron pa ako isa pang gagawin. Magpipick up ako ng mga in-order ni Amo. So syempre pa, magbibideo tayo. So meron ako tuturo sa inyo isang words. So kahapon yung good morning ay chosen. Tapos, ngayon naman, ang tuturo ko sa inyo ay yung unggoy. Hindi unggoy ha, unggoy. So ano ba ibig sabihin ng unggoy? Ang ibig sabihin ng unggoy ay excuse me. So, yon ginagamit yon sa pag-excuse. Katulad ng excuse me, magkano to? Ayan. Goy, kay China. Kay to China. Sabihin mo, magkano to? Excuse me, magkano to? So, yun ang ating word for the day. May mga dito, nagsusumba ng mga matatanda, guys. Alam niyo ba yung mga matatanda dito, mahilig silang magganyan. Mag-sumba-sumba. Guys, umili ako nitong pigeon. So, dito ko yan binili sa may frozen shop dito sa amin. So for today's video, ituturo ko ulit kung paano ko ginawa o minarinade yung aking recipe na pigeon o yung kalapate. So guys, panoodin nyo kasi dito ay papakita ko ng step by step. So ang ginawa ko dyan ay binabad ko muna siya ng mga 20 minutes to 30 minutes yung frozen na pigeon. So, since na mayelo siya, kailangan talaga palambutin muna yung laman. And then, nung nakita kong malambot na yung laman, hinugasan ko na siya. So, alisin nyo yung mga natitirang mga pakpak, mga balahibo. At yung sa pinaka ribs niya, sa loob, ay tanggalin nyo yung mga dugo-dugo. So, linisin nyo maigi kasi masyadong maselan ang mga inject pagdating sa mga dugo-dugo, lalo na sa mga isda. At dyan sa loob ng mga chicken or katulad nitong pigeon. So, alisin nyo talaga yung mga singit-singit na mga dugo dyan. So, after niya malinisan ay magpakulo na kayo ng tubig. So, yung tubig na yun, papakuluan nyo lang and then pag nakita nyong kumulo na, ay papatayin nyo muna. Pag hindi na kumukulo yung tubig, saka nyo ibablanch yung ating nalinis o nahugasang pigeon. So, 5 minutes lang siya. Hindi kumukulo guys ha, hindi kumukulo. Kailangan ay ibablanch nyo lang doon sa pinakulo nyong tubig. Then, after 5 minutes, immediately huwag nyo ibababad na matagal. Kailangan orasan nyo. Ilagay nyo agad siya sa tubig. Maganda na kayo ng tubig katulad ng ginawa ko. And then, lagyan nyo agad ng yelo. Maraming yelo. Kasi dyan sa paraan na yan ay mag-i-stop na yung pagkaluto ng karne kasi hindi talaga siya dapat na maluto inside. So, ang process na to ay para laang maging tight yung skin ng ating pigeon. So, this time gawin na natin yung sauce. Mag-isa lang tayo ng maraming luya and then lagyan natin siya ng toyo, Shaoxing wine, dark soy sauce, at yung ating asukal. Lagyan din natin ng tubig. So, yung exact na amount nitong mga ingredients ay ilalagay ko dyan. Yung sukat ay ilalagay ko sa screen. So, haluin nyo lang, pakuluin nyo. At pag natunaw na yung asukal natin, is done na siya. Okay na siya. And then, palamigin nyo lang. Importante na palamigin nyo guys bago nyo siya i-marinate itong ating chicken. So, ayan na nga, pinatulo ko na yung ating, yung ating pigeon, sorry. Yung ating pigeon, and then, kailangan di mainit reminder, di mainit. So, pinalamig ko na yan sa electric pan. And then, lagay nyo sa isang sealer bag o sealer plastic. And then, ay ilagay nyo na yung ating sauce. At ilagay nyo yan sa rep. Mas maganda to gagawin nyo overnight. Kunyari, bukas nyo lulutuin na yan. Pero ito, 6 hours lang yung aking marinated rice. Okay na yan. Sobrang lasa na yan. Separate ko na lang yung